Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, bagong taon, 2025. Isang linggo na tayong nakakaranas ng bagong sigla. Kumusta na ang inyong resolutions? Ano-ano ang inyong New Year's resolution? Kasama ba ang pag-diet at pagkain ng mas masustansya, malusog na pagkain, pag-ehersisyo, pagpunta sa gym, o kahit na paglalakad, o pag-ipon ng pera? Ano man ang inyong resolusyon, kapanalig, sana ay nagagawa pa ninyo ito at hindi pa nababaon sa limot. Sabi nga, meron daw 3 buwan tayo bago makalimot. Kung may isang mainam na simulan natin, ito ay ang pagpapahalaga sa ating kalusugan. Bago matapos ang 2024, iminungkahi ng isang grupo ng health advocates na magkaroon tayo ng healthier habits ngayong 2025. Ayon po sa Healthy Philippine Alliance, ito ay upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga non-communicable diseases o mga sakit na hindi nakakahawa pero pangmatagalan, gaya nga ng diabetes, cancer, hypertension, at mga mental health illnesses. Isama mo na dyan ang obesity. Ayon daw kasi sa World Health Organization, 70% po na mga namamatay sa Pilipinas ay dahil sa mga non-communicable diseases. Opo. At ang muna sa mga ito ay ang sakit sa puso. Nariyan na ang heart attack, ang stroke, aneurysm. Ang pagkakaroon ng healthier habits ay masisimulan sa pagkain ng mas maraming walang muka. Sabi ko nga, pagkain walang muka. Yan po yung mga gulay, mga prutas, mga mani. No? At pag-iwas sa mga ultra-processed food gaya ng mga chichirya, soft drinks, instant noodles, hot dog. Ito pong tinatawag ng mga processed food, junk food, no? At itong mga fast food, no? Paborito ni Roy Martin. No? Mahalaga rin ang pag-inom ng mga maraming tubig at pag-iwas sa mga bisyo, gaya ng pag-inom ng alak at pag-sigarilyo. Makakatulong din ang pag-ehersisyo at pagkakaroon ng sapat na tulong. Pwede daw ang 3 oras kada linggo, 3 hours per week, dapat ang ating exercise. Sounds familiar ba, mga kapanalig? Kasama ba ang mga ito sa inyong New Year's resolution? Inudyuhan din tayo ng Healthy Philippine Alliance ng ang pamahalaan na magpatupad ng mga programa at batas upang hindi na dumami pa ang mga Pilipinong may non-communicable diseases. Isa sa mga maaaring pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ay ang pagsigurong accessible, affordable, abot kaya ang masustansyang pagkain. Mura, abot kaya na masustansyang pagkain. Upang may pambili, tiyakin dapat ng pamahalaang may trabaho ang mga kababayan natin at sapat ang kanilang kinikita. Para naman magkaroon ng hanap buhay, siguraduhin dapat ng pamahalaan na may akses ang lahat sa edukasyon. Dapat nakakakain din ng sapat at masustansyang pagkain ang mga estudyante upang hindi maging hadlang ang kanilang gutom at pagkabansok sa kanilang pag-aaral. May domino effect ang pagkakaroon ng healthy habits, kaya mahalagang mula pagkabata pa lamang ay natitiyak na ang pagkain ng masustansya. Hindi pa rin huli ang lahat para sa ating kapanalig. Gaya nga ng sabi sa sulat sa Efeso 4:22, maaari ba nating iwan ang dating pamumuhay, kabilang ang pagkahilig sa mga pagkain at gawain nakakasama sa ating kalusugan. Para sa mga nasa pamahalaan naman, gamit pa rin ang mga salita ni San Pablo. Hubarin nila ang dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa na dulot ng kanilang pagtuon sa pangsariling interest lamang. Pwede ba natin idagdag sa ating New Year's resolution 2025 ang pagkakaroon ng healthy habits sa pagkain, ehersisyo, pagtulog? Idagdag din sana ng mga leader ng ating pamahalaan ang kanilang New Year's resolution ang pagtitiyak na kakayanin ng mga Pilipino magkaroon ng malusog na pamumuhay. Kaya kapanalig, isa sa mga pangunahing karapatang pantao
ang pagkakaroon ng access sa masustansyang pagkain. Sabi naman ng Catholic Social Teaching, Pacem in Terris, isa sa mga pangunahing tungkulin ng pamahalaan ang angkop at sapat na pangangasiwa ng mga karapatan ng mga mamamayan. Kaya ngayong 2025, kapanalig, maging mas aktibo dapat ang pamahalaan sa pagsisigurong magagawa ng bawat Pilipino ang pagkakaroon ng healthy habits. Gawin din natin ang ating parte sa pagsigurong masustansya ang inihahain sa pagkainan at lahat ay may healthy habits gaya ng nabanggit kanina pa. Naway may pagpatuloy natin ang mga ito hanggang sa dulo ng 2025 at sa susunod na mga taon. Change of lifestyle, kapanalig, ang kailangan po natin. At pag tayo kakain, palagi natin iisipin, ang pagkain ito ba ay magpapahaba ng buhay, magpapalakas, magpapagaling. Sabi nga sa Genesis 1:29, I give you green plants for food. Ang tunay na pagkain binigay sa atin ng Diyos mula pa sa simula ay ang mga pagkain walang buka. Vegetables, fruits, nuts, grains, legumes. Good luck, kapanalig. Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.